So guys, good afternoon. So update ulit tayo sa ating vlog. Ito yung update sa paggawa ng ating kubo. So ayan, malapit na matapos yung ating pagbububong. So guys, yung ginawa ko ito, nagpakuha ako kanina ng mga kawayan. Yung kawayan pinakuha ko doon sa mga yung mga magugulang. Yan yung mga dating puno. Tapos yon ang ginawa ko, yung imbis na maglagay ng dingding doon sa loob, ginawa ko dito ko nilagay sa labas. Nilagyan ko ng mga haligin ng mga kawayan. Ayan guys, makita nyo. Yan, dyan ako maglalagay ng dingding. Kasi sayang din yung 1.5. Yun na guys, galing kami dito kasi kinulang kami ng anahaw. Mga 400 pa. Nag-order muna kami ng 400. So, sunod na araw pa yung babalikan. Kasi alangan namang bumili ka agad. Sobrang baka sumobra. O sabi ko mabilis lang naman bumili. Ayan, yung mga anahaw dyan guys nandito lang sa mga gilid-gilid na yan. So dito may malaking puno ng anahaw. Ayan guys, dalawang malaking puno ng anahaw. Dapat pala dito na tayo bumili ng kawayan, no? Baka mura lang, no? Isang anuhan lang, magaganda sana. Yung doon, sinunog yung yung puno. Sinunog. Yun guys, maraming anahaw. Lalaki pero matataas na rin. So tapos guys, yun meron mga kawayan. Pinapatanong ko kung magkano. So papakuha din tayo ng kahit mga 5 lang na pandagdag doon sa bakod. So guys, dito area na to malapit lang naman sa amin. Pero papahakot ko na lang sa mga bata, kabal-kabal ng tricycle. So yan Dito sana guys masarap mag-alaga ng manok dito sa ilalim ng nyugan. So yun malaking puno na yun, parang money tree o pili. O pili. Hindi ko masyadong makilala pero tingin ko pili yan. Guys, ito kakagaling lang namin doon sa kabila. Nag-order kami ng anahaw. So ito guys yung kulang pa. So itong bubong natin, mayroon na tayong naikabit dito na nasa 2,000 mahigit. Yan. So buo na tong sa kabila. Tapos ito na lang yung kapiraso na to. So sabi ni Tito, 100 daw ang kasya dyan. Kaya lang ito naman yung pinaka gitna, 300 yan, yung maliit na yan. Kasi special ang pagkakalagay naman yan. Tapos yan, bukas pa daw makuha yung mga anahaw. So baka bukas pa namin mahakot yon. So ganito na guys yung update sa loob ng bahay ng manukan. So ito naman yung kabuuan sa loob. Yan. So yung manok dito ay nasa baba. Pero 45 days. Karamihan kasi ng mga nag-aalaga ng 45 days. Nasa yung conventional na tawag na kulungan, yung mayroong taas.
So dahil dito, 'di ba may iniiwasan tayo na malakas na hangin, saka bagyo dito matindi. Kaya ang ginawa natin, mababa lang. Tapos iwas din tayo sa amoy. So ito yung pinaka-ideal na kulungan para sa manuka na walang amoy. So itong flooring na to, buhangin. So lalagyan pa natin to ng ipa. Yan. Pero malinis na to guys. Yung iba yan, yung may natira pa sa gitna, wala na tayong buhangin, kay-kayin na lang to. Pero ano na yan, matabunan na lang siya ng ipa. Tapos ito naman guys, tumulong na ako, siguro 2 araw na. Naglagay na ako ng dingding. So yan. Tapos nito, pag nabuo na, lalagyan na lang namin na, net para sa mga hayop, mga pusa, daga. Pero yung net ko medyo malaki ang mata nun, so kayang-kayang daanan ng daga siguro, yung maliit na daga. Pero andito naman may bantay naman. Tapos ito guys, ang naging size na nito ngayon ng bahay ay dati 10 by, ang sukat itong haligi, kabila ang haligi 10 by 10. O 10 by 10 na to yung square. Bali 10 by 30 na tong haba niya. Ngayon dahil nagdagdag po kami ng halos ito. Yan, yan yung may guhit sa gitna, halos 2 feet yan. So kabilaan bali 4 feet. So ang naging haba niya tuloy, alapad niya 14 by 30 feet. So kada pitak 140 na yung capacity niya. So 140, 140, 140 bali 320 na ang capacity. 420 na yung capacity nitong bahay na to. So lumapad. Alam nyo ba guys kung bakit ako nag-additional ng 2 feet? Kasi malapad itong allowance ng bubong mula rito sa haligi. So mayroon pa siyang mahigit 1 meter plus dito pa. Napakababa nitong tuluan ng ulan. Lalagyan naman siya ng tarapal na nakalaylay dito sa kanal. So kahit anong ulan, ano man ang apyas ng ng tubig, mapipigilan pa rin ng luna na ilalagay ko. So yung dulo ng luna, mayroon pa nakaipit yan ng mga kawayan para pampabigat. So siyempre, 'di ba? Para Tapos yung luna na binili ko ay 8 by 10. So parang nagde-decide ako na baka bawasan ko na lang. Kasi yung taas nito at saka yung baba nito halos nasa 4 feet lang. So mayroon akong dalawang tigpo 4 feet, kaya dalawa yung luna na pwede ko siyang hatiin. Kaya lang parang short na yung doon sa dulo. Yan. So pinag-aaralan ko kung paano, kasi masyadong malapad. So depende kung anong gagawin, pero pwede itiklop ko na lang. Kasi sayang naman pagka tupiin, gupitin. Ganun lang. Tapos dito naman guys, itong side na to ay mayroon akong papag na ilalagay. So 2 feet yung taas niya dito. Ito naman yung aking pwedeng pahingahan. Lagayan ng gamit ng manok. Lagayan ng mga feeds. Halimbawa may 3 sakong feeds. Pwede. O kaya dito sa gilid pwedeng maglagay. Tapos itong na to, parang dyan na yung aking area. Tapos yung dito naman sa kabilang gilid guys, maximize na to. So dito ikabit yung duyan hanggang doon sa kabilang dulo. So ito malapad to, kaya kahit hindi
pahingaan lang talaga, makakabit mo yung duyan na maayos dito. Ganyan lang guys, maximize lang yung area. Pero sa Saturday, darating yung 200 heads. Kaya siguro, ang maano ko dito, magagamit, ito na lang muna. Yung isang pitak, kasi 280 ang capacity niyan. So yung area na lalagyan natin ng brooder, dito ako maglalagay ng brooder. Ito, brooding area. So ang gagawin ko diyan, hindi ko na lang muna paggamitan sa malalaking manok na. Para yung area ay medyo okay naman. Yan, i-maximize natin guys yung area na 10 by 10 is equals to 10 times 10 equals to 100 heads. So ito naman guys, naka-prepare na yung aking mga kuryente. Mga wiring pala. Ito may dalawang extension na para sa ilaw dito sa brooder. Mag-a-add na lang ako ng isa, bali 300 watts yan. Pwedeng 250, dalawang 100, isang 50 watts. Tapos ito na yung saksakan. Yun, yung ating wire sa taas. So pasensya na kayo guys, hindi masyadong malinis yung pagkakagawa. Gawa ng temporary lang lahat ito, yung aking wiring. Yan. Saka natin, pag may okay na yung budget, saka natin dadagdagan, ayusin. Tapos ito naman guys, yung aking switch ng ilaw. Ito naman para doon sa dulo. Ito naman para dito sa dalawang switch sa dito sa unahan. So yung dito sa labas, pag-aaralan ko kung maglalagay ako ng isa para sa labas na ilaw para maliwanag. Ganyan. Saka dito isa sa likod kasi ang iniiwasan namin dito guys, baka mamaya dudukutin yung manok natin, madilim sa labas, maliwanag sa loob, kayang-kayang dukutin. Ganyan. Tapos ito naman yung climate dito sa labas guys. Yan, sa mga nanonood ng video ko. Yan. Ito na yung itsura ng bahay ng manok. Kakainggit, maganda pa yung bahay ng manok, tapos ako walang bahay dito, nakikitira lang. So ganun talaga guys, dahil dyan tayo kukuha ng panghanap buhay. So ganun na lang, mas priority natin yung pinagkukuhanan natin ng hanap buhay kaysa sarili natin. So ganun daw talaga, mahalin mo yung magbibigay sa'yo ng hanap buhay, ng pagkakitaan kaysa sarili mo. Saka muna unahin mo yun, isunod mo na yung sarili mo pagka binibigyan ka na. So mauna mo na sila, diba? So yan, ganun lang tip ko sa mga taong waldas, inuuna ang sarili. Yan, bukas guys, ito mag-i-spray kami ng chemical para sa anahaw, kasi ito may uod yan na pwedeng kumain ng mga dahon, tapos uubusin nila yan hanggat sa tumulo na yung pag tag-ulan. So kailangan natin yan pa-sprayhan ng chemical para mamatay yung uod. Yan, proteksyon na natin tong bubong kasi ito yung magbibigay sa atin ng shelter. So ganun lang guys, siguro ang naubos ko na rito, nang compute ako kanina, nasa around 20,000 na yung naubos. Ganun talaga. Isang gastos lang, kaya hinayaan ko na, okay na rin to. Pero ito ay pa lang natin, experiment pa lang. So binuhos na kaagad natin, experiment pa lang. So positive lang ako guys, kasi ayaw ko naman isipin na pag nalugi o tigil na.
Kaya ang gagawin ko, dahil experiment to, tuloy-tuloy lang. Maraming kakain ng manok, ng karne na manok. Maraming bibili ng karne. Maraming pwedeng pagbintahan. Kaya wag tayong mawala ng pag-asa. So ganun lang guys. So sa mga bagong nanonood ng ating video, paki-like, share and subscribe na lang yung ating channel. At saka paki-click na rin yung notification bell para updated kayo sa ating mga video na ina-upload araw-araw o every other day, every other week. Minsan every other month pag sobrang busy. So maraming salamat ulit sa inyo guys sa suporta nyo. Sa mga silent viewers dyan na hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, paki-like, share and subscribe na lang. Saka huwag nyo pong kalimutan kasi marami kayong matutunan sa aking video. So ayan. So hanggang dito na lang yung ating video guys. Maraming salamat po. At sa susunod na update para sa inyo. Bye bye.